Oh, yung impeachment ni Bongbong Marcos. O, panoorin ninyo yung sasabihin nito ni Auntie Claire. Putsang ina niyan. Sa ngayon po ay hindi po natin nakukuha ang reaksyon ng ating Pangulo dahil napaka-busy po niya. Wow! Tangina, hindi mo na naman matagpuan. Napaka-busy. Saan busy? Namamasyal? Ha? Saan busy? Nag-i-inaugurate na naman ng mga kung ano-anong katarantaduang proyektong wala namang kwenta. Saan busy si Bongbong? Meron na discover na gaas doon sa Malampaya. Noon pa naman meron yun eh. Walang hiya, hindi na nga natin hindi na nga natin napalago-lago yan. So, busy. Ba't ganun? Busy si Bongbong pero wala namang output. Ito yung tao na, putang ina, pag inuutusan mo, anak, bumili ka ng ganito, mamaya, assignment ako eh. Pero putang ina, hindi naman talaga gumagawa ng assignment, nagjajakol lang. Di ba? Pucha, yung busy daw. Busy saan? Saan ka naman makakita busy tapos walang project na walang magandang nangyayari sa Pilipinas? Busy. Putang ina niyan. Saan ka na naman busy? Kung ano naman ginagawa mo, nagko-concert ka na, videoke ka na naman ng videoke ha. Tangiwi ka na ng iwi. Sabi ko nga sa inyo ito si Bongbong, wala nang control sa panga niya eh. Paano magkakakontrol ito sa bayan natin Pilipinas, sa problema ng Pilipinas kung yung panga niya hindi niya makontrol? Walang hiya talaga naman Unang-una po ay siya po ay nagbigay ng statement tungkol sa magandang balita patungkol dito sa Malampaya. Dinedman nila kagad. Dinedman nila. Yung impeachment, wala silang masabi. Alam mo kung bakit? Hindi nila ini-expect na yung impeachment na yan, putsang machicheck bago pa man lumipad, putsang ina tinirador na ng mga Duterte. Sabi putang ina nyo, lolokohin nyo yung taong bayan. Binisto kagad sila Kaya wala siyang meron sana silang mga statement na nakahanda na Kaya lang, putsang ina niya, nabisto yung impeachment Ang sponsor or ang nag-file ng impeachment, abogado ng asawa niya. Tapos, putsang ina, si Boji D, dinicline kagad. Tapos si Sandro Marcos, majority floor leader pa. Tayo na paano magpupustro yung hayop na na yan, na impeachment na yan. Tapos yung Committee on Justice, putya si Luis Tre pa. Wala yan, wala mangyayari diyan, putang ina niyan. Sabi ko nga kaya nga gulat na gulat din sila, puta shit. Kasi dapat ang play nun, di syempre may mag-impeachment. Malalakas yung grounds for impeachment. Tapos ang media, pasasabugin yan. Impeachment, wow. Tapos ang mga congressman, kunyari, nagsalita rin ng DOJ na we will treat it fairly, mga ganun. So ganun ang gagawin nila, we treat it fairly, padadaanin nila sa proseso, yung sinabi ng Supreme Court na hindi nila dinaanan. Tapos kunyari, didinggin yan dyan sa plenaryo, tapos biglang magbobotohan, walang boboto, konti lang, mga siguro 30% lang yung mga boboto, tapos 70% yung hindi boboto pabor sa impeachment. Di ba? May statement sila, na-check kagad. Umpisa pa lang, na-check na. Umpisa pa lang, putya, ine-expect na ng tao na moro-moro yung pagsasampa ng impeachment. Putya, wala na. Ano mo sagot? Ano masasabi niyo sa impeachment? Putya, imposibleng wala siyang sagot. Tatawagan mo yan, sir, may nag-file po ng impeachment sa inyo. Di siyempre, umpisa pa lang niya, sasagot na yan. I will wait for whatever, whatever the result of that. Let due process. Di ba mga ganun yan Babayaan natin ang due process. Dumaan yan sa tamang proseso. We'll see. I know that the Filipinos trusts me. Saka makakita ng negative 13 trust rating tapos putang ina hindi mai-impeach. Pustahan tayo, putang ina, yari talaga kayo mga congressman kayo. Maniwala kayo. Negative 30 ang trust rating. Lahat ng Pilipino galit tapos kayong mga boses ng Pilipino, putay pagtatanggol niyo si Bongbong. Exposed kayo. Again, ginawa nila itong pagpa-file ng impeachment na ito para ma-dismiss ito at 1 taon na hindi ma-file ng impeachment si BBM. Tapos, next year, sa impeachment ulit, iba na, wala na yung grounds for impeachment na yung nilagay nila dito, malakas syempre, hindi na gumana. Yung grounds for impeachment na yan, di wala na. Sasabihin nila, double whammy na yan. Double jeopardy na yan. Hindi nga sumut yan noong nakaraan parehas, tas ngayon yun din. Parehas lang na grounds for impeachment ang ipapasa nyo, hindi rin lulusot yan. Hindi ba katarantaduhan to, putang ina, niloloko tayo ng mga hinayupak na ito. So wala silang sagot kasi di nila ini-expect na machi-check kagad yung katarantaduhan nila. Lokohin nyo lelang nyo. Lokohin nyo mga lola nyo pero wag kami. Ito sabi wala daw basihan. Play natin. Wala daw basihan complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos pero ngayon pa lang naniniwala palasyo na wala itong basehan. Live mula sa TV5 Media Center nung sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alini. Maricel, may public event sa Pangulo ngayong araw, may nabanggit pa siya tungkol dito sa impeachment complaint.
Alam mo, GB, business as usual si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Sinimulan niya nga ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-i-issue ng isang video message kung saan inanunsyo nga niya itong nadiskubre na natural gas dyan sa Malampaya Field. Matapos nga, dumiretso siya at personal na nagtungo dyan sa Antique para pangunahan yung inaugurasyon nitong ang sinasabing Antique Airport na nag-expand para ma-accommodate. Ay na, lulugo-lugo na. Putang ina, parang bagong gising. Baka wala pa ang tulog yan. Putang ina yung katawan na yan. Konti na lang, bibigay na. Sige, tangina, suyop pa. Kay Pangulong Bongbong Marcos, pero ngayon pa As usual, si Pangulong Bongbong Marcos, Antique Airport na nag-expand para ma-accommodate yung mas maraming seating capacity, passengers at tourists dyan sa probinsya bago siya dumiretso dyan sa Negros Occidental para doon sa pagpapasinaya naman ng water treatment plant. At sa lahat ng event na yan, kahit isa dyan, walang na-mention si Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga sa impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Gayunman, ngayong hapon, nagsalita na rin ng Malacanang tungkol dito sa inihaing impeachment laban sa Pangulo at dito binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nirerespeto nila itong impeachment case dahil bahagi raw ito na Yan yung ano nila eh. Respeto, bahagi ito ng demokrasya, bla bla bla. Pucha, na-check sila kagad. Tang ina nyo, kala nyo makakaisa kayo sa amin na ulul. Pwede nyo lokohin tong mga ulul na mga kupal na mga media na to. Pwede nyo silang bayaran para ibalita pabor sa inyo. Pero putang ina nyo, mapapahama kayo sa amin. Oo, kaya insecure na mainstream media sa amin. Pucha, mantakin mo. Pare-parehas lang kaming may mic, pare-parehas lang kaming wala kaming prangkisa, putang ina niyan. Kaya wala silang hawak sa mga liig namin. Kaya meron kaming laya na sabihin ang gusto namin sabihin sa ilalim ng freedom of expression. Tangina nyo kayo, wala na kayong freedom of expression, tumaputang ina media na to, walang freedom of the press dyan. Wala nang freedom mga yan, may mga tali sa liig yan, putang ina lahat yan, hawak ni Romualdez tsaka ni Marcos, bayad lahat mga pukin ng ina yan. Di umano. Di umano ha, baka po tayo, demanda tayo live itong mga hayop na ito. Tangina nyo, fuck you. ng democratic process base sa ating konstitusyon. At umaasa rin sila at nagtitiwala na gagawin ng mga miyembro ng House of Representatives ang kanilang mga tungkulin ng may integridad at katapatan. At bagamat Yan gumugulo talaga yung unang ano nila eh. Kaya nung tinanong si Claire Castro kanina, wala siyang sagot. Wala kaming kasi busy siya eh. Akala ko ba busy siya? Bakit may sagot na ngayon? Kanina wala. Ina nakapag-prepare kasi yan talaga yung sasabihin nila. Oo. Ano yan? Demokrasya yan. Pabayaan natin umandar ang proseso. Mataas ang ating tiwala sa taong bayan na hindi sila papayag na ma-impeach si Pangulo dahil nagtatrabaho ng marangal. Ganito, ganyan. Ganun talaga eh. Kaya lang na-check eh. Putsang ina niyan. Bobo eh. Hindi ba naman mga tanga? Mantakin mo ang pinag-file nila ng kaso ng impeachment. Putsang ina. Pinag-file nila ng impeachment. Putang ina nila. Ka-alyado nila. Saan ka naman? Ano yan? Tanga lang. Yan yung sinasabi ko media, ang hirap-hirap ng posisyon nyo tapos putyang ina, ibibisto lang kayo. Tapos ibabalita nyo pa rin kahit nabistado na kasi nga, putang ina, ching 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 ching. Busog-lusog ang mga hudas. nga daw ang proseso. Tuloy-tuloy lang daw sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag. At Tarantado, hindi na ba sasagot, paliwanag, putang ina. Kailangan, merong hearing tungkol dyan. Sinasabi mo, pag nasagot mo, okay na. Tanga. masasabi na, Abogado na turinga. Hindi pwedeng basta sagot sa tamang forum. Yun ang dyan. Sa impeachment court ka magpaliwanag, ganun, kung talagang ka. O katulad ni Inday Sara, I'm ready for impeachment. I've been longing for a bloodbath. Di ba yung sinasabi ni Inday, putsang ina niyan, tas kayo iwas kagad, ngayon pa lang iwas kagad. Sinasabi nyo, alam namin ang ginagawa namin. We know na ang Pangulo ay walang ginawang kasalanan. So go ahead, impeach yan. Ang impeachment is political. Go ahead, we have all the documents to prove na wala kaming ninakaw sa gobyerno. Di ba? Dapat ganun. sa ngayon, base lamang po sa inyong sinabi, ay masasabi natin ito ay walang basehan. Ang Pangulo po ay naniniwala Ina mo, base sa inyong sinabi. May basihan yun. Sinabi ng base. Base sa iyong sinabi, wala itong basihan. Tanga. Bobo talaga tong spokesperson na ito eh. Base sa kanilang sinabi, wala itong basihan. May basihan, tanga. Pwede ba namang walang basihan yan? Kung walang basihan yan, hindi sana, hindi itinanggap ng Kongreso yan. May basihan eh. Alam mo kung ano yung mga basihan. Yung sa GAA, yung pagbuo mo ng ICC, pagprotekta sa mga kaalyado mo, doon sa ICC, yung sa ICC, pagpapadala nyo kay Pangulo. Yung malversation, public trust, mga ganyan. Yun yung basihan. Pinagsasabi mo walang basihan, gago. Walang basihan yan. Hindi sana hindi naging impeachment complaint yan. Ano yun? Nag-file sila impeachment? Wala lang. Tanga.
Yung blatter nga hingan ka ng basihan bakit ka nagpapa-blatter tapos sasabihin mo walang basihan. Tangina to si Claire Castro talaga, utak ano talaga imburnal talaga to Siguro pinanganak to sa sa kubeta, akala nung magulang niya tais siya. Wala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. At Maricel, yung mga binabanggit na grounds for impeachment na sinampan itong nagsampa nga sila Attorney De Jesus, may ipahayag ba Malacanang tungkol dito? Alam mo, Jiggy, sinabi nga ni Yuse Castro na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o kopya nitong impeachment complaint na inihain kay PBBM. Gayunman, lahat daw ng mga issue na lumabas dito, yung mga grounds na sinasabing for impeachment against the President, nasagot na raw yan, matagal na ng Malacanang. Kabilang na nga dyan yung issue tungkol doon sa sinasabing pangingitnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasagot na yan, nakapagsinungaling na. Ang tanong, magfa-fly ba yan sa tamang forum? Baka, pag kayo lang, gagana yan. Kapano, kita mo si Claire, mukhang baliw. Yung nakanganga na naman. Ganyan daw yung mga klasiko pag nakanganga, mga mababaho bibig niyan. Bukod sa mababaho bibig, mga walang alam yan. Inuuod ang mga utak niyan Pag mga ganyan nakanganga, o sa media, gagana yun. Pero kasi tanga kayo Di ba kayo yung mga yan, sila yan sila yung mga taga GMA yan, TV5, sila yung mga panel. Kung ano yung sabihin nito ni Claire Castro, tinatanggap na lang ng mga ulol na yan. Hindi nila dinidebate si Claire Castro, hindi sila nagtatanong ng mga critical na mga katanungan. Hindi nila kinokorek si Claire Castro sa mga katarantaduhang pinagsasasabi niya kasi busog. Busog tinan mo nung panahon ni Pangulong Duterte, nakikipagdebate si Pangulong Duterte doon sa mga reporter. Sila Doris Bigornia, grabe yan. Pero talagang kinokorek nila si Duterte nakikipaglaban talaga sa kanila. Pucha, ngayon hindi Pag nagsalita na yung palas yung si Claire Castro, tahimik na sila. Hindi na nila, naman mali yung sinasabi nyo. Wala nang ganun Di ba? Style nyo bulok. Yung sinasabing paggamit ng illegal substance, yung mga issues on corruption, lahat daw yan sinagot na ng Malacanang. Illegal substance. Pucha, yan. Hair follicle test. Yun lang makakasagot dyan. Hindi masasagot ng basta denial lang yan. Hindi mo pwedeng mag-deny ka lang, that's it. Hindi kailangan mo magpakita ng pruweba na yung kanilang haka-haka ay hindi totoo. Abogado, kailangan mo ng strong evidence. Wala ka namang evidence, puro yak-yak lang. Paano mo sasabihin walang basihan yan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit